kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Gaano man kahirap ang buhay, as long as may determinasyon ka na umangat at magtagumpay, hindi imposibleng makamit mo ito. Hello mga kabahagit and kawan! Welcome to another episode of Sports Minded. My name is Kathy G. Kahanga-hanga mga kabahagit, mga kawan na makakasama natin ngayon at makakakwentuhan dahil hindi basta-basta ang kanya pong pinagdaanan. Sa kabila ng kanyang kapansanan, pinakita niya na kaya niyang gumalaw katulad ng normal na pangangatawan. Ayan, pero bago ko po siya ipakilala sa inyo mga kabahagit kawan, tayo po'y napapakinggan sa lahat po ng Radyo Pilipino at 1FM stations nationwide via streaming at www.radiopilipino.com at www.1fm.ph. You may also visit ating Facebook at YouTube account, Radyo Pilipino and 1FM. You may also text in to 0968-889-2503. Mga kabahagi, bago ko ipakilala po sa inyo kung sino ba itong nakaka-intrigang guest natin for today, eto po muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba mga kabahagi at kawan na ang Paralympic Game ay nagsimula sa isang hospital sa UK? Oo, at nadiskubre ito ni Dr. Ludwiga Guttmann, isang Jewish doctor na lumipad mula Germany papuntang England noong World War II, ganun na po katagal. At habang siya ay nag-oopera ng spinal injuries, ang galing naman, spinal injuries sa isang hospital sa UK, na-discover ni Dr. Guttmann na ang sports activities ay nakakapagpabilis sa paggaling ng mga galing sa gera. At kaya naman nagkaroon ng friendly competition sa hospital. Oo, at nangyari yan ang unang ospital Paralympic Game sa Rome noong 1960. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Ito pang isa. Alam niyo rin ba mga kabahagi kawan na ang Paralympics noon ay para lang sa mga atletang naka-wheelchair? Oo pero nagsimula itong mag-iba noong 1976 kung saan nag-expand ito sa iba't ibang disability o kapansanan. Another one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Teka lang, hindi pa dyan natatapos mga kabahagit kawan dahil
meron pa tayong one for the books dahil alam nyo ba na ang simbolo ng Paralympic Games ay galing sa 3 waves na tinatawag na agitos. Nang ibig sabihin po ay I move sa salitang Latin. Ayan po ang ating one for the books, mga kabahagi. Kawan, nako, eto na. Ready na ba kayo? Ipapakilala ko na ba sa inyo ang ating guest for today? Teka lang, kapit lang. Magbabalik po ang inyong Sports Minded dito lang sa Radyo Pilipino at 1FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. And welcome back to Sports Minded. I'm Kathy G. Eto na po, hindi ko na patatagalin pa. Nagmamadali po tayo. Dahil marami akong gustong sabihin sa inyo at marami rin siyang gustong ikwento sa atin. Ang ating pong guest for today ay Filipino swimmer na
nag-compete noong 2016 and 2020 sa Summer Paralympics. At ito lang naman po, nakuha ang first gold medal for the Philippines in the Asian Para Games. Wow! At eto pa mga kabahagi kawan, he has joined numerous tournaments in India, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Myanmar, New Zealand, and Singapore. Marami pa pong iba dyan, and was won at least 15 international medals by November 2014 pa lang yan. Alam nyo yung kanyang medal records, ang hirap bilangin. Kaya naman, pero syempre ang atin pong makakausap ngayon ng ating pong guest for today ay nanalo lang naman po ng 9 gold medals sa ASEAN Para Games. 3 po noong 2014 sa Naypyidaw edition. Ayan. At 2 lang naman po noong 2015 sa Singapore Meet. Meron pang 2 noong 2017 sa Kuala Lumpur Games. Ayan. 2 rin po noong 2020 Surakarta Edition. Ayan. At hindi pa dyan natatapos, kabahagi kawan, dahil may 3 gold medals lang din naman siya noong 2018 sa Asian Para Games sa Jakarta, Indonesia. At one of those golds po was Philippines' first ever in the Continental Meet. Wow, galing-galing naman ang guest natin ngayon. At hindi lang po dyan, siya rin po ay may 2 pang gold medals sa 100-meter backstroke S7 and 400 meters freestyle S7 events. Aba, at eto pa, kapit lang dahil qualified po siya sa Paralympics twice. Representing the Philippines in 2016 sa Rio at 2021 naman sa Tokyo editions of the Games. Meron pa ba akong na-miss? Meron pa ba? Sige, tatanungin na lang natin ang ating guest for today. Eto na po siya. None other than, let's give it up for Mr. Ernie Gawilan. Hi, Ernie! How are you? Opo, ma'am, at sa mga nanonood po ng Radyo Pilipino po. Tama ba? O meron pang kulang? Kasi alam mo minsan nade-delay si paring Google eh. Meron pa ba, Ernie, na idadagdag doon? O meron pa ba kaming hindi na-mention doon? Or many to mention na? Halos na po lahat, ma'am. Lahat. Madadagdagan pa yon, 'di ba? Yun ang aabangan pa natin. Ayan. Ernie, eto, tell us your story. Saan ka ba lumaki, Ernie, and bago ka naging Paralympian medalist? Kwento ka naman sa amin, Ernie. Ma'am, ako po ay isang lumad po sa aming lugar sa Bukidnon. Doon po talaga yung original place ko. Doon pa ako lumaki at saka yung kapansanan ko po, doon ko na rin po na-adapt. Bali, talagang nung wala pa po ako sa sports, talagang hindi ko maintindihan yung buhay kasi napakahirap para sa isang PWD na tumira sa isang bundok. Alam mong hindi mo makikita yung yung kinabukasan mo. So wala kayo sa city, nasa bulubundukin ang inyong tinitirahan? Opo, ma'am, opo, ma'am. Ernie, yung unang naging battle mo is yung nasa sinapupunan ka pa lang ng mom mo, 'di ba? Na napagtagumpayan mo, 'di ba? Which is here you are now, nagdadala ng karangalan sa ating bansa. Naiisip mo pa ba 'yon hanggang ngayon? Kung sana hindi naisip ng mother mo na ipa-abort ka, complete sana ang katawan mo. Naiisip mo pa ba siya up to now? Dati, ma'am, nung wala pa ako sa sports, talagang yun ang naano ko na naiisip ko na dapat na lang tinuloy na lang sa akin yung maging parang pinatay na lang ba? Bakit? Kasi sa yun nga, lumaki ako na may kapansanan, kulang naman. So mahirap. Doon ko na realize na talagang may plano talaga si God sa akin. Yung kapansanan ko, hindi siya magiging dahilan para maabot ko man yung pangarap ko sa buhay, ma'am. Hindi ko in-expect na isang taga-bundok magrepresenta ng bansa sa larangan ng sports sa mga PWD po. Doon ko po nakita na hindi rin pala yung kapansanan ko, parang hindi rin pala siya, parang may dahilan din pala yung bakit ako nagkaroon ng kapansanan. Kasi yun nga po, magre-representa pala ako palang araw ng Pilipinas sa larangan ng
Ibig sabihin may purpose ka, Ernie, kung bakit ka pa rin nabuhay despite na para po sa kaalaman po ng lahat, kanina nag-uusap po kami ni Ernie at kinukwento niya nga na okay lang kasi ang nangyari noon parang gustong ipa-abort si Ernie nung kanyang mother, 'di ba? Pero dahil may purpose si Ernie sa mundo, kaya kumapit si Ernie at yun ang unang battle na napagtagumpayan ni Ernie. Sumunod itong swimming. Ernie, you were born with underdeveloped extremities nga. Yan, 'di ba? Anong nararamdaman mo nung mga panahon na lumalaki ka? Paano mo nilalabanan yung, siyempre, I'm pretty sure marami mga mapanuksong tao, marami dyan na magja-judge sa'yo, 'di ba? Lalo na kapag bata, 'di ba? Hindi may iwasan na ibubuli ka talaga nila. So, papaano ka lumalaki na with all those people around you na ginajudge ka? Can you tell us? Anong kabataan ko po kasi medyo di ko po kasi napapansin yung kapansanan ko dahil yun nga po, puro laro lang yung pinagagawa ko doon sa bundok. Hanggang sa yun nga po, nadala po ako ni Sir Inting Pirazini. Yun po yung tumulong sa akin para mapunta po ako sa isang foundation sa Davao City. At yun po, pinag-aral po ako doon hanggang sa yun nga po, nagkaroon na po ako ng malay na may kulang pala sa katawan ko. Kaya pala hindi ko masyadong nagagawa yung dati na yung sa maliit pa ako dahil din nga po may kulang pala sa katawan ko. So yun po, nilalabanan ko naman po yung ibang nambubuli sa akin kasi normal naman din po yun, ma'am, kasi kahit nga po hindi PWD, nabubuli din lalong-lalo na sa PWD. Kasi may kapansanan talaga. Pero yun nga po, dahil doon sa foundation po kasi, ma'am, yung po doon po ako humugot ng lakas kasi halos mga kasamahan ko po din kasi doon may kapansanan din po. So parang doon po naging stable po yung, parang nakita ko po yung kapahingahan ng ng sarili dahil sa mga kasamahan ko doon sa foundation. Di ba, yun nga, you've mentioned kanina na syempre nabubuli ka dahil nga with yung appearance mo, di ba? Kailan mo nalaman na yung pala yung reason kung bakit ka nagkaganyan? At what age mo nalaman na kaya pala ako hindi complete dahil ito yung ginawa ng mother ko? Dati po, ma'am, kinukwento po kasi ng lolo ko, nung buhay pa po yung lolo ko na yun nga po, binabalak ng nanay ko nung buntis siya na ilaglag ako dahil yun nga po, na siya sa ibang lalaki, ma'am. Pero hindi ko pa napapansin yun dahil yun nga po, puro laro lang yung nasa isip ko, parang hindi pa seryoso sa buhay. Nung napansin ko lang na parang nahihiya na ako nung binata na ako, ma'am, sa 15 to pataas na po yun. 15 pataas, dun muna medyo may hiya na. Oo. Ernie, yun nga, bata ka palang mahilig ka na balong kasi 'di ba paano ka natutong lumangoy and yet lumaki ka sa bulubundukin, 'di ba? Parang wow, ano to, bumababa ka pa ba ng bundok at you're looking for alam mo 'yun, ng dagat o ilog para lang lumangoy? Parang ganoon? Opo, ma'am. Doon ko nga po nakita yung yung miracle na ginawa ni Lord sa akin. Despite may kapansanan ako. Hindi naman lahat ng mga normal, regular na mga tao nakakapaglangoy. So, doon ko nakita yung kapangyarihan ng Diyos na isang may kapansanan galing sa bundok na natutong lumangoy, taga bundok. So, doon ko po nakita talaga na kung gaano kadakila ang Diyos at kung paano siya gumalaw sa buhay ng tao. Kasi nung nadala po ako sa foundation sa Davao City po, may po kasi sila, may beach resort sa Samal Island. Doon po pinapili po ako nung yung sister ko doon sa Our Lady of Victory Training Center po. Yun po yung foundation na kung saan po ako dati nakatira. Pinapili niya ako doon sa Samal Island. At yun po na pa nga ako nalunod pa ako ng isang beses bago ako natutong lumangoy nun. So talagang doon ko makita na struggle talaga. Iba talaga yung iba talaga pagka yung Panginoon yung yung exactly magagalaw sa isang tao, ma'am, o siya yung kikilos para sa iyo. Ilang taon ka, Ernie, nung napunta ka sa syudad? Nung napunta ka sa foundation? How old are you? Hindi ko lang po ko lang po, ma'am, siguro mga nasa 10 or
9 years old po. So, nung nandun ka sa bundok, nung bata ka, hilig mo na ba talaga paglangoy? Or pag nakikita mo, magiging swimmer din ako kahit na nandito ko. Hindi ako makakalang. Wala po, ma'am eh. Hindi ko po naisip na ganun eh. Kasi, yun nga po, wala namang swimming pool sa bundok. Oo. Yung nakikita ko lang doon, yung mga sakahan. Yun lang po yung... Yun lang ang ano mo. Kaya parang, teka, papaano ako magiging swimmer nito? Sakahan ang nakikita ko, bulubundukin, di ba? Pero, syempre, dahil nga mayroong kang purpose, mayroong kang reason, gumawa talaga ng way si Lord. Eto, saan ka natuto, Ernie? Sa dagat o sa ilog? Samal, syempre. Sa dagat po, ma'am. Sa dagat po. Oo. 'Di ba? Dahil nga dinala ka na doon. So siya yung naging sino yung naging inspiration mo at sino yung unang sumuporta sa iyo? I think you're mentioning kanina na yun nga, meron taong tumulong at kumuha sa iyo para dalhin ka sa syudad. Yun nga po. Opo, ma'am, si Sir Inting Pirasini po, yun po yung tumulong sa akin o nag-sponsor sa akin para makatira po ako doon sa sa foundation sa Davao City, ma'am. So, bali yung foundation na yon, sila din po yung unang nag-taga sa akin, nag-support sa akin para ma-expose ako sa sports. At yun nga po, tuloy-tuloy naman yung tulong nila sa akin hanggang sa yun nga po, nakarating ako dito ngayon sa kung saan man ako. Kaya malaki po yung utang na loob ko doon sa mga tao na yon. Dahil sa kanila na parang naging kumpleto yung buhay ko, ma'am, o naging kumpleto yung pagkatao ko dahil sa ginawa nila sa akin. Sila yung ginawang instrument ni God para makarating ako ngayon kung saan. Ernie, ikaw lumaki ka na lang sa lolo't lola, right? Kasi right after malaman ng father mo na yung ginawa ng mother mo, naghiwalay, 'di ba? So lumaki ka sa lolo't lola, tama ba? Opo. I-clarify ko lang po, ma'am. Bali, nung 5 months old po kasi ako, namatay po yung nanay ko dahil sa cholera po. Cholera. So, bali yung tatay ko, di ko na rin po maano kung ano man yung dahilan nun. Naglayas din yung tatay ko kasi parang may yata yung lolo at saka siya. Parang may kunting alitan lang. So, yun po. Lumaki po ako na doon lang sa lolo't lola ko po. Sila po yung nagpalaki talaga sa akin hanggang sa mapunta po ako sa isang foundation sa Davao City. O yun. So, na-discover ka, na-under ka na with your lolo and lola. So, doon ka nakita na may potential ka, kaya ka nila dinala sa syudad? Hindi po, ma'am. Bali, yun po yung si Sir Inting. Kakilala po sila ng lolo ko, kaya parang nakita niya ako na inga, parang kawawa naman. So, parang binigyan yung lolo ko ng tulong na sa akin para dalhin ako sa isang foundation sa Davao City. Ernie, eto, papaano yung naging training mo pag may competition? I mean, 'di ba? Syempre nung dinala ka na, unti-unti kahit parang by syudad muna nilalaban ka na sa competition, 'di ba? Papaano with your yung meron ka ngayon, 'di ba? Papaano, hindi ba naging mahirap yung naging training mo diyan sa swimming? Pero Ernie, sasagutin mo 'yan ha. We'll just pause for a break. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports-minded. Sports-minded. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhing ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Radio Filipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Welcome back to Sports Minded, mga kabahagi kawan. I'm Kathy G, of course, with Mr. Ernie Gawila ng ating pong para-swimmer. Ayan, nako, eto kanina we were asking po si Ernie, papaano yung naging training niya sa competition or kapag may competition. Alam naman natin kung anong yung, syempre mayroong kapansanan si Ernie, pero parang paano kaya? Yung may mga question mark, Ernie? Paano siya nagtitraining? Ang galing naman. Can you share us? Ma'am, sa kapansanan po, talagang kung titignan nyo po yung sports, swimming, napakahirap gawin ng sports na swimming. Kaysa yung sa yung mga runner, kahit mga bata, na 2 years old, makakatakbo na yun. Yeah. Sa swimming, talagang kailangan mo yung tiyaga, dapat yung malakas yung lobo na gawin yung pagsuswimming. Dahil pagka nagkamali ka, lunod ka agad or nakainom ka ng tubig. So, yun yung maraming posibleng mangyari sa isang tao na gustong sumali sa sports na swimming. Na-experience mo ba yon, Ernie? Yung parang nakakainom na maraming tubig, almost malunod na sa training, ganyan? Dahil syempre nga, from bundok to dagat. Ano po ma'am, yung maraming bisis na akong nakakainom ng tubig. Tapos yung pahinga namin, masakit din yan dahil yun nga, nalalagyan ng tubig. Tapos yung pressure din po at saka yung kapag yung malakas ay yung nanggigil, gigigil sa training, yun po. Minsan namamaga yung yung tainga namin. Tapos yun nga po, nakakainom ng tubig. Pero hindi naman po yun yung dahilan para sumuko kayo. Exactly. Kasi pagka gusto mo yung isang bagay, dapat talagang tutukan mo at saka pagsipagan mo. Tama, 'di ba? Kasi talagang doon ka magtatagumpay. Ano yung unang competition mo, Ernie? Nanalo ka ba kagad? Hindi po kami. Pero ano po yun, Philippine Olympic Festival po, 2007 sa Tubod, Lanao po. Sa Mindanao Games po, dati yan. Yun po, yung isang teammates ko po doon, siya po yung nanalo. Pero pangalawa po ako sa kanya. At least. Lanao, tapos meron kang 2008 Philippine Olympic Festival sa Cagayan de Oro, tama? Uy, Ernie munti ka na daw ma-disqualify doon dahil nakalimutan mo yung swimming trunks mo. Tapos ang suot-suot mo nung lumaban ka, yung bulky cargo pants mo. Pero buti na lang, good thing, inalaw ka na ano pa rin, sumali. Paano yun? Di ka ba nahirapan nun? Dahil ang bigat nun, di ba? Cargo pants yung suot mo. Nung po, ano po kasi ako nun may table tennis po at saka swimming po kasi yung sports ko, ma'am. Oo. Nung time po, nung pagkatapos nung table tennis, swimming na po. So, bali, hindi na po ako nakapaghanda. Dire-diretso so, na. Opo. So, kung ano yung suot ko nung yung galing sa table tennis, yun na rin po yung suot ko nung papuntang swimming pool. Kami na po kasi yung susunod nun Tapos yung suot ko nun, yung cargo short na po. Oo. 6-pack po na
na may bulsa po. Oo. Oo. So, hindi ka nahirapan? Parang pumasok yung mga tubig doon sa mga bulsa mo? Hindi na rin po siya mabigat, ma'am, kasi yung adrenaline na po, kasi yung parang andun na po yung yung adrenaline na rin po. Kaya at least, 'di ba? Kahit pa marami kung ano gaan pa kabigat yan, minsan nga pantalon pa kaya mong lumangoy basta determinado ka, 'di ba? Ayan. Ma'am, manahad lang. Oo, sana daw hinubad mo na lang para parang trunks na rin ang dating. Style na lang. Oo, 'di ba? Ernie, noong 2017 naman, ASEAN Para Games in Kuala Lumpur, naka-receive ka ng balita na yung dad mo passed away. 'Di ba? But instead of going home, itinuloy mo yung laban. Itinuloy mo yung competition. Ano na yung tumatakbo sa mind mo? Hindi ka ba na-discourage or hindi ka ba parang na-disturb dahil syempre merong bad news sa iyo na namatay yung dad mo. Still lumaban ka sa competition. Anong tumatakbo sa mind mo nun, Ernie? Kasi ako po kasi, ma'am, lumaki po ako kasi na wala talaga yung kulang ko. 5 months old pa lang po ako. Hindi ko na talaga sila nakita, pati yung tatay ko po. Oo. So, nung 2017, bago po ASEAN Para Games, yung isang pinsan ko po na dito rin po sa Manila nagtatrabaho na rin po. Matagal na daw po akong hinahanap ng tatay ko since nung lumaya siya doon sa lugar namin. So bali nung nakita nila ako sa TV yata, ma'am. Tapos yun, sabi ba't agad daw yung middle name. Tapos yun nga, kinontak po ako nung pinsan ko, yung pinsan ko na nandito sa Manila, na yun nga po, hinahanap daw ako ng tatay ko. Tapos nung gusto akong kausapin ng tatay ko nung time na yun, ayaw ko munang makipag-usap kasi parang hindi pa ako handa na yun nga, kakausapin siya kasi lumaki naman ako na walang magulang. So yun po, binalak po namin ng pinsan ko na pagkatapos po ng ASEAN Para Games, i-surprise namin yung tatay ko dun sa lugar namin, lugar nila. So yun po, nung nalaman ko po na hindi na pala kami magkikita, siyempre nalungkot po ako kasi gusto ko sanang malaman sa kanya kung ba't siya umalis ba't niya ako iniwan doon sa nanay ko dati. Yun nga po, gusto kong magpaliwanag siya sa akin para yun nga po, kahit na hindi man kami magkasama na, malalaman ko yung katotohanan kung ano yung mga nangyari. Pero di ko rin parang ang hirap, magulo, naguguluhan din ako kasi yun nga po, di ko rin sila nakasama hindi ko sila nakita Kaya parang normal na lang nung nalaman mo. Hindi kaya during the time na gusto ka nilang kontakin is yun na pala yung gusto magpaalam sa'yo ng dad mo at i-explain sa'yo everything kung ano yung nangyari. Yun nga, hindi naman nabigyan ng chance, which is your plan. Hindi nag-meet yung plan yung dalawa. Iba yung gusto mo dahil you want to surprise him and yet, iba na pala. Siya pa yung nag-surprise sa'yo ng hindi magandang balitang surprise. So, papaano na nung time na yun na nasa competition ka na? Hindi ka naman na-disturb? Hindi naman na-disturb, ma'am, kasi sa akin kasi kung ano, pinapasadyos ko na lahat. Kasi sa tingin ko rin kung dinala ko ng tatay ko, baka malihis yung magiging kapalaran ko ngayon, ma'am. Sa tingin ko, lahat yun talagang plano ni God. Ganun yung mga mangyayari sa hinaharap. Kasi siguro baka ayaw niyang madisturbo din kung ano man yung pinagpupukusan ko. Kasi ako masaya ko na makikita ko sana yung tatay ko. Pero parang naging independent na rin po kasi ako. Parang di ko na tatay ko pa rin yun. Pero di ko mahirap lang i-explain yun. Alam mo, Ernie, habang pinapakinggan namin, kinukwento mo sa akin yung story ng buhay mo, napakarami mong pinagdaanan. Mula baby ka pa lang, nasa sinapupunan ka pa lang meron ka ng pinagdadaanan. Ano yung mga naging inspirasyon mo para ipagpatuloy lang ang laban ng buhay? Unang-una po, ma'am, yung pinaka-inspiration ko talaga, yung lolo't lola ko kasi simulat ka po talaga sila na yung kahit na uugod-ugod na sila dati kasi nakita ko pa sila bago mamatay. Kahit na uugod-ugod na sila sa kakahanap ng pagkain, ano pa rin nakikita ko pa rin sila na talagang willing silang i-sakripisyo yung katandaan nila para sa akin saka sa kapatid ko. At nakita ko talaga yung pagmamahal nila sa akin.
sa kanila ko talaga na like, siguro kung buhay lang talaga sila, lahat ng nakukuha ko sa mga competition, sa mga incentive, sa tingin ko, doon ko talaga gusto kong kung ano man yung hindi nila nakain nung kabataan nila, gusto kong kaso to give back, parang ganun. Hindi rin nila natamasan kasi yun nga, maalam sila na hindi pa ako dito sa saan man ako ngayon. Hindi ko pa naabot kung saan man ako ngayon, ma'am. Namatay na sila. So nawala na sila, hindi yung peak ng tagumpay mo ngayon, hindi na nila naabutan. Opo, ma'am. Sana sila yung pinaka number 1 na magbe-benefit sa ano man yung mga nakukuha ko sana. But I'm sure, Ernie, nasan man si Lolo at Lola ngayon in heaven, nakatingin sila sa'yo at naggagabay sa'yo. That's why ganyan ka rin na hindi nila hinayaan hanggang sa kung nasan man sila, tinitignan ka nila para ma-reach mo yung tagumpay mo. I think they're guiding you also kung bakit ka nandyan ngayon. And yun, naging mabuti ka namang tao, naging mabuti kang bata sa kanila. That's why you are so blessed, 'di ba? Na ayan, kahit despite ng iyong yung kapansanan, hindi naging hadlang 'yon. Ernie, eto yung isa sa plano mo pala 2024 next year. Gusto mo na daw mag-retire. Is that true? Gusto mo na mag-retire. Anong plano mo? Itutuloy mo ba tong retirement mo na to next year na 2024? And what's your plan after retirement? Opo, ma'am. Binabalak ko rin po yun, ma'am. Pero kasi parang mahirap din kasi iwan yung swimming. Kasi parang na-addict na rin ako sa sports na to, ma'am. Halos lahat ng kabataan ko halos dito nung binata ko halos dito ko na rin naituon sa pagsuswimming ko. So pinag-iisipan ko pa naman ng mahaba-haba. Wag muna. Pero inaano ko din po yung ma'am, yung kondisyon ng katawan ko kasi pagka nagkakaedad na rin talaga, totoo talaga yung sinasabi nila na sports ay hindi pang matagalan dahil pagka naabot mo na yung medyo hindi ka na agad nakaka-recover sa training. Yun na yun pabagsak na yung performance ng isang athlete. Yeah, you're just 32, right? Tama, 32? Opo. Oo. So, sana naman hindi pa matuloy yun. Pero konting, training pa. Pero if you think na talagang, eto naman So, if ever na mag-pursue ka, na mag-retire at next year, anong plan mo sa retirement mo? Anong gusto mong gawin? Gusto kong bumili ng, ng farm. Farm. Mm-hmm. Doon din po ako galing So, babalik ka doon. Kaya yun yung doon ako malapit, ma'am. Ernie, meron ka bang inspirasyon para kapag nag-retire ka at nabili mo na ang farm, meron kang kasama at katuwang sa buhay? Meron bang inspirasyon ka ngayon? Opo, ma'am, meron po. So may plano na ba na na parang pagpapakasal, Ernie? Sana po, ma'am, okay na po yung lahat, ma'am. Paano po ma-plaster mo na lahat para hindi alanganin. Oo, kailangan planchado, 'di ba? Para at least siyempre hindi naman habang buhay nasa pagsuswimming or support ka, 'di ba? Kailangan talaga meron kang fallback. Di ko natanong muna, Ernie, during the time na nasa competition ka or lumalaban ka kapag may swimming competition, may ritual ka bang ginagawa or something na kinakain mo? Siyempre, laki ka lolo't lola laki ka sa probinsya, di ba? Parang merong mga, eto, kainin mo ito dahil ito pampalakas o itong pampaswerte na magbibigay sa'yo at mas lalo kang bibilis lumangoy. May mga ganun ka ba? May mga ritual or sinusuot or something pampaswerte? Wala po, ma'am. Pinaka-anting-anting ko talaga yung yung pagtitraining pagmamahal sa sports. Pakikinig na rin sa mga nagtuturo at lalo-lalo na sa mga coach namin. Kasi sa tingin ko, hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan, yung mga pangpalakas-palakas na yun. Kasi para sa akin, pagka di ka nag-ensayo, talagang bagsak yung performance. Correct, exactly. May pressure ba, Ernie, na nakapag-gold ka na? Parang need ba, susunod, dapat yung mga laban ko, kailangan gintong medalya lagi. May pressure ba sa'yo yun? Opo, ma'am. Lagi po, ma'am. Kasi alos po, kasi yun yung expected ng mga, yung alimba, yung mga nakakakita sa'yo, o yung mga
ibang media rin. Kasi lagi yan din yung mga tanong sa akin. Pero sinasabi ko lang na basta gagalingan lang namin na ganun. Kasi magdidepende rin naman sa kondisyon ng katawan ng tao din talaga mo. Exactly, oo. Nako, Ernie, napakaganda ng story mo na mapakinggan. Kaya naman ang ating mga kawan at kabahagi ay may mga katanungan din para sa'yo sa ating slam book. At syempre, meron din tayong fast break mamaya na sagutin mo ng mabilisan. Pero lahat ng yan, ulit, Ernie, standby ka lang dyan. Magbabalik po ang inyong Sports Minded. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded.
Welcome back to Sports Minded. I'm Kathy G with Ernie Gawilan. Ayan, ang ating Paralympic athlete. Eto na, let's get ready para sa ating Slam Book. Slam Book! Slam Book! Ernie, eto katanungan galing kay Venus Sales. Sabi niya, napakagaling niyo po, Sir Ernie. Tanong ko lang po, sino po nagturo sa inyong lumangoy? Dati po ma'am, may coach po ako sa Davao City po. Yun po yung si Coach Jod Corpus po. Nagtuturo din po siya sa yung may mga kapansanan din po. Speed po yung mga tinuturuan niya din po. Doon po ko nang natuto mag-swimming. Hanggang sa yun nga po, nadala ko dito sa national team. Yung nag-handle na po sa akin ngayon, yung national team na po. Coach Antonio Ong po at saka si Coach Ral. Po. Pero bago ka nagkaroon ng coach, paano ka natuto? Bumababa ka lang on your own? Bali, ano po ma'am yung coach ko po doon sa Davao City po. Bali, nag-caregiver po siya dati. Tapos, napunta po siya doon sa foundation namin sa Samal Island. Nakita niya ako doon sa dagat na alos buong araw doon lang sa dagat. Ako daw doon sa dagat lagi. So, nung tinanong niya ako na gusto ko ba daw matuto mag-swimming kasi yun nga, parang nakikita niya ako. Parang natutuwa siya sa akin ba kasi nasa dagat ako lagi. Kasi lagi siyang nagwawalis kasi caregiver yung niya doon. Nagwawalis siya doon sa foundation na yun. Yun, tinuruan niya ako ng yung proper stroke, yung learn to swim muna hanggang sa yun, na-develop ko yung tamang yung stroke ng swimming. So yun nga po, pumasok na kami sa yung mga regional meet po. Oh, si lolo't lola ba merong sport? Meron ba silang Wala po mami kasi lumad po kasi ako saka yung lolo't lola ko. So bundok lang talaga yung yung pinakaabalahan nila yung pagsasaka po. Ayun. Sabi ni Hannah Doria, ano pong pakiramdam na kayo ang unang Pinoy na nakasungkit ng Gold Paralympics? Ma'am, napaka-saya po ng pakiramdam kasi unang-una po, hindi ko po akalain na balang araw po isa po ako sa magrepresenta ng bansa sa larangan ng sports na para sports. At ano po yun wala pong katumbas na halaga yung magrepresenta ng bansa kasi dala-dala namin na flag dito sa dibdib namin, bandila ng Pilipinas yun. So, isang malaking karangalan yun na balang araw sana yung mga nakakilala sa amin o sa mga susunod pang henerasyon na maalala nila na may mga nagrepresenta sa larangan ng sport sa mga PWD sa ating bansa. Si Joshua Chavez sabi niya, dito na po ba kayo nakatira sa Manila? Wala po ba kayong balak na bumalik sa Davao? Ano po ma'am, uwian lang po pagkatapos po ng mga competition namin. Bumabalik ka. May pahinga naman po na binibigay yung coach namin tapos balik na naman. Ayun. Sabi naman ni Donita Sobredo, maaga po kayong naulila ng magulang. Ano po masasabi niyo sa mga taong nawawalan na ng pag-asa dahil wala na pong magulang? Ma'am, nawalan po ako ng magulang dahil po 5 months old po ako noon. Kwento na lang din po sa akin ng lolo't lola ko. Yung nanay ko po, namatay po siya sa sakit na kolera po. Kasi nausok po yan dati sa probinsya talaga yung sakit na yan. At isa po yung nanay ko sa naging biktima ng sakit na kolera. So, yun po, masasabi ko po doon sa mga taong nawawala ng pag-asa na alam nyo, napakaraming, hindi lang kayo yung may mga problemang ganyan. Marami pang mga mas malalala pa yung mga problema. Pero yun, nakangiti at isa na kami doon. Kasi, kumbaga, nakikita nyo kami, may mga kapansanan na kami. Pero ito, masaya pa rin kami dahil basta may utak ka pa, gumagana yung utak mo, laging may pag-asa yan. Exactly. Hindi naman matatawag na kapansanan ng isang physical lang kung yung utak mo ay gumagana pa. Kasi kaya mo pang mag-isip ng mga paraan. Nasa lang yan, nasa pag-iisip lang talaga ng tao yan. Kung paano mo i-handle yung sarili mo na labanan yung mga
kalungkutan Dumarating. sa buhay. Napakaganda ng mindsetting mo, Ernie. Nakaka-inspire yung mga pananaw mo sa buhay, 'di ba? So yung mga nakakarinig nito, I'm pretty sure na uplift yung kanilang moral. Like you, na sobrang daming ang pinagdaanan. Wala magulang, ulila na ngayon, wala na rin ang lolo't lola. And yet, here you are, lumalaban pa rin, 'di ba? Sabi naman ni Shane Lapus, paano po training nyo? Gaano ba kadalas yung training nyo, Ernie? Ma'am, yung training po namin twice a day po. Tapos nilalangoy po namin 6 to 7 kilometer per day po. Ganun ka Tunod-sunod, kaya pala medyo pagod-paguran, no? Ang training. Medyo nantok pa nga eh. Ay, noon ako. Sige, pagkatapos ito, makakatulog ka. Dami namin tanong pa. Sabi ni Shane Lapus, ito pala, si Jerry Villacorta, sa contest po na sobrang dami niyong sinalian, ano yung pinaka hindi niyo makakalimutan? Yung hindi ko po makalimutan, ma'am, yung 2018, yung Asian Para Games, yung first gold medal ko po. Kasi 2 beses po kasi ako sumali dati, 2010 at saka 2014. Hindi po kasi ako nakapag-uwi ng medalya nung 2010 Asian Para Games din po yun. At sinabi ko doon sa coach ko na, coach, babawi ako sa darating na competition. So yun nga po, hindi po ako nagkamali at nagawa ko po yung sinabi ko doon sa coach ko na babawi ako. Hindi lang isang ginto po yun, 3 pa at saka 2 silver po. Wow. Yun po yung ang galing. Sabi nga ni coach halimaw ka daw pagdating sa swimming pool. Pagdating sa tubig, ibang klase ang nakikita nilang Ernie. Napakalakas at napakabilis. 'Di ba? Kaya naman hindi kami magtataka kung bakit napakarami mo nakukuha medalya. Sabi ni Laura Tubio, kapag po ba dumarating sa time na nalulungkot kayo, ano pong nagiging motivation nyo at pinagkukuhanan nyo ng lakas? Si Lord lang talaga, ma'am. Walang ibang sasandigan yung tao, kundi si Lord lang. Itong lahat ng talent ko na to, hindi naman to kumbaga hindi ko to nagawa eh. Galing sa Diyos talaga lahat to. Kaya sa Diyos ko to lahat binibigay. Pinapasalamatan dahil siya po yung nagbigay kung ano man yung mga nakukuha ko. Ayun. Actually, nasagot na nito ni sabi ni Red Marasigan kasi Ernie. Idol Ernie, ask ko lang po, kung dumating ba sa puntos ng buhay nyo na gusto nyo pang makilala yung tatay nyo. I think he answered, nasagot mo na to kanina, di ba? Nung tumatawag nga si father mo sa'yo. Kaya lang nung iso-surprise mo siya, ikaw naman ang na-surprise. Opo, ma'am. Oo. Ayun. Si Chris Apostol, para po sa inyo, gaano ka-importante ang lolo at lola nyo sa buhay? Sir, para sa akin, napaka-importante ng lolo at lola ko kasi sila po yung naging paako doon sa bundok. Sila po kasi yung bumuhay sa akin nung wala na po yung nanay at saka tatay ko. Bali, sila po yung nagiging sandalan ko nung mga panahon na yon na wala pa ako sa national team o dito sa sport. Kasi, kumbaga, bata pa po kasi ako noon, nung time na yon na nasa poder pa po ako ng lolo at lola ko. Sa tingin mo ba, kung buhay pa si nanay at tatay, mapapatawad mo ba sila sa ginawa nila sa'yo? Opo, ma'am, kasi yung Diyos nga nagpapatawad niya sa tao na wala naman siyang kasalanan. Tayo pa kaya na makasalanan? Hindi naman din tayo perfecto lahat. So, siguro yun na rin yung at least makita man lang nila kung buhay pa sila sana ngayon, makikita man lang nila kung ano yung nagawa nila sa akin. Parang nakatulong din sa akin kasi kumbaga hindi naman sa lahat ng pagkakataon na yung mga nakakalakad, hindi naman siya nila lahat ko, pero yung iba pasakit pa sa ulo ng bayan. So, mas okay na rin tong may kapansanan ako, at least napapalayo ako sa mga hindi magandang gawain. I'm sure. At sigurado rin, ang iyong nanay, tatay na kasama na ni lolo at lola ngayon ay nakagabay din sa'yo. At silang nagsisilbing, I think, di ba? I mean, sila nagsilbing motivation mo. That's why nagpursigi ka, di ba? Na ma-reach at makuha at makamit yung gintong medalya na hindi lang para sa'yo, kundi para sa buong bansa. Kaya, alam mo, nag-cheer sila lolo't lola, sina nanay, tatay, at kami nag-cheer din para sa'yo.
Ernie, sa napakagandang performance na pinapakita mo despite ng iyong kapansanan. Ernie, hindi pa tayo nagtatapos dahil dyan palang nagtatapos ang katanungan ng ating mga kawan at kabahagi. Eto na, ready ka na ba? Dahil mabilisan na lang to. Ang ating fast break. Fast break. Fast break. Fast break. Ernie, mabilis na sagot sa isang mabilis na tanong. Swimming pool or beach? Beach po. Would you rather be able to teleport or be able to time travel? Time travel siguro, ma'am. Para mapuntahan sila nanay, tatay, at lolo't lola, no? More money or more time? Time po siguro, ma'am. What is your biggest fear? Hindi ko. Hindi ko maano, ma'am eh. Maganda or sexy? Hindi ko po sexy. Breaststroke or butterfly? Butterfly po. Ano ang mas masarap na ulam? Sinigang na baboy o lechon paksiw? Lechon paksiw. Sinigang na baboy po. Sinigang na baboy. Complete the sentence. Masakit kapag? Mahirap ang cleaning. New Year or Christmas? New Year, ma'am. Palagalingan o palakasan? Palakasan? Describe yourself in one word, Ernie. Madaling mag-isip. Madaling mag-isip. Thank you so much, Ernie, sa pagsagot ng ating mga katanungan at syempre for being a sport at pagbigay ng time sa amin. Pero, Ernie, gusto ko lang hingin sa'yo your final message. Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay, anong masasabi mo sa mga PWD rin na kagaya mo na nawawala na ng pag-asang magpatuloy sa kanilang pangarap? Ma'am, unang-una po sa lahat, ma'am, gusto ko po magpasalamat sa Diyos dahil nga po, gising pa rin tayo ngayong araw na to kasi hindi naman lahat ng mga taong natutulog kagabi ay nagising ngayon. Salamat din po sa inyong pag-unlock po sa akin na papatayan po. At yun po ang message ko po sa mga katulad ko na PWD na nawawalan ng pag-asa. Alam nyo, wag muna kayong mawala ng pag-asa kasi hanggat humihinga pa tayo, hanggat nag-iisip tayo, lagi talagang may problema yan. Ang ano lang dyan kung paano tayo mag-isip na makahanap ng solusyon sa buhay. At wag kayong masyadong mahiyain dahil walang nabubuhay sa kung mahiyain tayo, hindi tayo mabubuhay. Kailangan natin mag-survive. Kung ano man yung nasa atin ngayon, tanggapin natin kung ano man yun dahil hindi natin mababago yun eh. Kahit na hindi natin nabibili yun. Kung wala man tayong parte sa mga katawan natin ngayon, putulan man tayo ng mga kamay, ng paa, hindi na mababago yun. So ang pinakaparaan lang talaga dyan, maghanap tayo ng solusyon para masolusyonan natin kung paano mag-survive. At yun nga po, wag nating kalimutan magpasalamat sa Diyos kasi siya naman yung ano sa atin eh, siya naman yung may gusto sa atin kung bakit tayo andito ngayon sa mundo. Kung may kakulangan man tayo sa mga pangangatawan natin, sa sarili, hindi na natin yung mababago. So, yun na po. Very well said, Ernie. 'Di ba? Sabi nga, capitalize of what you have, 'di ba? 'Yun ang pagyamanin mo. At ikaw, na yan ang binigay sa yung biyaya ng Diyos, despite of everything na pinagdaanan mo, despite ng hirap na dinaanan mo sa buhay, nandyan ka, lumalaban, nagre-represent sa ating bansa, at I'm sure pumapalakpak sa tuwa ang iyong mga lolo't lola at ang iyong mga magulang. Thank you so much, Ernie, sa iyong oras na ibinigay sa amin. I know super busy ka but you still find time para makasama namin at makakwentuhan. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din syempre sa ating sponsor FinCotton. Thank you so much. Ayan, again, thank you so much Ernie Gawilan, ang ating pong Paralympic athlete. Thank you very much. Until next Saturday mga kabahagit kawan. This has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.